Magandang araw po sa inyo. Isa na naman pong kwento ang ibabahagi namin sa inyo. Ako nga pala si Paulo, 32 years old at binata. Nagtatrabaho bilang personal driver ng isang kilalang doktora dito sa Las Piñas. 3 taon na akong nagmamaneho professionally, mula sa Grab, deliveries, hanggang sa private service. Pero ngayon, kay Doktora Selena ako naka-assign. Ibang klase talaga. Hindi lang dahil sa taas ng respeto ko sa kanya, kundi dahil hindi ko rin maitago sa sarili ko kung gaano ko naa-attract sa kanya. Alam kong may asawa na siyang tao, Miss Love. Pero ganun yata talaga. Hindi mo mapipigilan ang sarili mo kapag humanga ka na sa isang tao. Yun nga lang, ang paghanga na iyon ay nauwi sa isang gabing pagkakasala. Dahil working abroad ang mister ni Doktora, ay nagkaroon ako ng pagkakataon na makasama siya sa kama. Isang bagay na hanggang ngayon ay hindi ko makalimutan. At iyon ang ibabahagi ko sa inyong lahat. Hindi ko naman ginusto to sa simula. Laking probinsya ako. Marunong akong rumispeto. Pero sa araw-araw na paghatid sundo ko sa kanya, sa mga tingin niya, sa mga biro niya, parang may nabubuhay sa akin na dati ay tulog lang. Ilang buwan na rin akong nagtatrabaho sa kanya at masasabi ko namang maayos ang lahat. Hanggang sa mangyari nga, ang bagay na hindi ko sukat akalaing magaganap. At dito magsisimula ang kwento ko. Lunes ng umaga, nasa labas na ako ng gate nila. Eksaktong 6:45 a.m., gaya ng dati. Malaki ang bahay nila sa loob ng isang private subdivision. Tahimik ang buong paligid. Pero sa loob ko ay may kaba at gusto ko na siyang makita kaagad. Hindi nagtagal, bumukas ang pinto sa beranda. Lumabas si Doktora, nakasuot ng puting scrub suit. At dala niya ang eco bag at tumbler. Naka-ponytail ang straight niyang buhok, pero kahit simple lang ay litaw ang ganda niya. Paglapit niya, agad akong bumaba para pagbuksan siya ng pinto sa likod ng kotse. "Good morning, Kuya Paulo." Bati pa niya. Sabay ngiti. "Good morning din po, Doktora." Sagot ko. Pinilit kong panatilihin ang tono ng profesional. Pero sa loob-loob ko, ang lakas ng tibok ng dibdib ko. Pagkasakay niya, inayos niya ang pagkakaupo at sinilip ang sarili sa maliit na salamin habang inaayos ang kanyang buhok. Sumulyap ako sa rearview mirror. Kita ko ang makinis niyang batok. "Tangina, Paulo, trabaho lang. Trabaho lang to." Bulong ko sa sarili ko. Tahimik sa loob ng sasakyan. Nakaplay ang paborito niyang instrumental jazz na palagi kong piniplay tuwing sakay siya. "Diretso po tayo sa klinik, Kuya Pao." Wika niya. "Sige po, Dok. Same route po ba?" Tumangulang siya. Ilang segundo ang lumipas bago siya muling nagsalita. "Ang aga-aga mo yata palagi sabi niya sabay tingin sa side mirror. "Sanay na po, Doktora. Mas okay ng maaga kaysa maliit kayo." Tama ka. Siya nga pala, may asawa ka na ba?" Natawa ako ng kaunti. Medyo hindi ko kasi in-expect ang tatanungin niya. "Wala pa po. Wala rin pong jowa. Baka nga po natatakot sila sa pagiging busy ko eh." Nagkibit balikat siya. Hindi naman yun dapat issue. Kapag gusto ka, hanap yan ng oras. Napatingin ako sa rearview mirror. Nahuli kong nakatingin siya ng diretso sa mata ko. Pero agad ding umiwas. Tahimik ulit. Pero parang may tensyon na hindi ko maipaliwanag. "Alam mo, Kuya,
Sambit niya habang nilalaro ang tumbler niya. May mga tao talagang kahit simpleng kasama mo lang sa araw-araw, hindi mo maiwasang hindi mapansin. Hindi ko alam kung para sa akin yun, pero naramdaman kong parang may gusto siyang ipahiwatig. Baka naman po ako yun. Biro ko. Napangiti siya pero hindi sumagot. Pagdating namin sa klinik, bumaba ako kaagad para pagbuksan siya ng pintuan. At bago siya tuluyang lumabas, tumingin siya sa akin. Same time mamaya ha? Opo, Doc. Sunduin ko po kayo ng mga 6 p.m. Sagot niya. Magpahinga ka rin muna ha. Kailangan pa kita mamaya ng buo. Napatingin ako sa kanya. Hindi ko alam kung biro ba yun o may ibang ibig sabihin. Pero sa mga mata niya, may lambing na hindi ko naramdaman dati. 6:00 na ng gabi. Nakapark na ako sa tapat ng klinik ni Doktora Silina. Gaya ng napag-usapan kaninang umaga. Medyo umaambon, kaya naka-on ang wiper sa mabagal na setting. Ang ilaw ng poste sa labas, parang mas lalong nagbigay ng lungkot sa paligid. Pero sa loob ko, may halong kaba at kasabikang hindi ko maipaliwanag. Ilang saglit lang, bumukas na ang pinto ng klinik. Lumabas si Doktora. Suot pa rin ang scrub suit niya, pero ngayon ay may suot na siyang jacket. Bit-bit ang shoulder bag at payong. Paglabas niya sa kotse, agad akong bumaba para pagbuksan siya. Grabe ang ulan no? Sambit niya habang sumasakay. Buti na lang talaga nandyan ka palagi. Lagi naman po diba? Sagot ko sabay ngiti. Ayokong mabasa kayo baka kasi magkasakit pa kayo. Pagbibiro ko. Ang sweet mo naman. Sabi niya sabay kuha ng tissue at pinahid ang kaunting tubig ulan sa leeg niya. Muling binalot ng katahimikan ang loob ng sasakyan habang umaandar kami pa uwi. Pero ngayong gabi, ramdam kong may kakaibang init kahit na malamig ang aircon. Napansin kong tahimik siya habang pinagmamasdan ng ambon sa bintana. Tahimik po yata kayo, Dok. Tanong ko habang patuloy sa pagmamaneho. Napalingon siya. Pagod lang siguro, pero okay lang. Mas gusto ko nga to Yung ganitong ride ba? Tahimik, komportable. Napangiti ako. Ako rin po, okay lang na pagod. Basta't kayo po ang kasama, ayos na. Sabi ko. Napatawa siya ng mahina. Hala, sumasagot ka na ngayon ha? Wala naman pong masama kung totoo, di ba? Sagot ko. Maganda naman po talaga kayo, Dok At mabait. Natural lang siguro na may humangang lalaki sa inyo. At isa na ako doon. Hindi ko kasi talaga yun maiiwasan. Wika ako sa kanya. Hindi siya agad sumagot. Tumingin lang siya sa akin mula sa salamin sa taas ng likuran. Mabagal ang kilos ng mga mata niya. Parang sinusuri kung totoo ang sinasabi ko. Alam mo, Paulo, sambit niya sa kalagitnaan ng biyahe. Hindi ko naman inaasahan na may driver akong magiging interesting. Napakunot ang noo ko pero nakangiti. Interesting po ba ako? Bulong niya. Tahimik ka at professional. At may titig ka na parang may kapilyuhang tinatago. Biro niya. Kinabahan ako pero ngumiti pa rin. Kayo po, may titig din po kayo na parang nangaakit. Sagot ko naman. Napangiti ulit siya. Ang tapang mo yata ngayon ha? Hindi ka naman ganyan dati. Kasi po, mas nakikilala ko na kayo at habang tumatagal, mas nahihirapan na akong pigilan ang sarili kong humanga sa inyo. Tumingin siya sa akin ng diretsyo. Seryoso ang mga mata, pero may ngiti sa dulo ng labi niya. Yung tipo ng ngiting hindi mo alam kung babala ba o paanyaya. Paulo, bulong niya. Sa totoo lang,
Hindi rin naman madaling pigilan ang sarili kapag may kasama kang laging nandyan. Napalunok ako. Nakahinto kami sa stoplight. Ramdam kong pareho kami naghihintay ng susunod na mangyayari. Sa labas, patuloy lang ang ambon, pero sa loob ng kotse, para bang tumigil ang oras. Kung sakaling may mali akong magawa, dagdag pa niya, pipigilan mo ba ako? Hindi ko alam ang isasagot. Ang totoo, gusto kong sumagot ng oo bilang respeto sa kanya at sa asawa niya na nasa abroad, pati sa trabaho niya. Pero ang lumabas sa bibig ko'y kabaliktaran. Depende po, Dok, kung gusto niyo rin naman. Napakagatlabi siya. Huminga ng malalim. Hindi ko siya hinawakan. Hindi ko rin inilapit ang sarili ko sa kanya. Pero ang tinginan namin sa rearview mirror ay sapat na para magsimulang lumabo ang mga linya sa pagitan ng tama at bawal. Nagpatuloy kami sa biyahe. Wala nang nagsalita, pero sa bawat segundo, lalo naming nababasa ang aming nararamdaman. Pagdating sa tapat ng bahay niya, hindi siya agad bumaba. Paulo, mahinang sabi niya. Gusto mo bang pumasok muna para magkape? Alam ko namang hindi lang kape ang tinutukoy niya. Pero tumangulang ako. Sumang-ayon. At nang gabing yon, sa gitna ng ulan at katahimikan ng subdivision, ang isang simpleng biyahe pa uwi ay naging simula ng isang lihim na hindi na mababawi. Tumangulang ako nang tanungin niya ako kung gusto kong magkape sa loob. Hindi na ako nag-isip. Siguro dahil sa buong araw na halos hindi ko siya maalis sa isipan ko. O baka dahil sa paraan ng tingin niya, may pakiusap na hindi binibigkas. Pagkapark ko ng kotse sa garahe, sabay na kaming pumasok sa bahay niya. Tahimik ang paligid, maaliwalas sa bahay, at mabango. Parang siya. Pumasok kami sa kitchen area, at agad siyang naglabas ng 2 baso. Pili ka, coffee o wine? Tanong niya habang nakatalikod sa akin. Bukas ang overhead ng cabinet. Wine po, kung okay lang, Dok. Napalingon siya. Parang nabigla sa sagot ko. Pero ngumiti rin naman. Brave tonight ha, Paulo? Sabi pa niya. Binuksan niya ang maliit na wine chiller. Naglabas ng red wine. Sa bawat galaw niya, litaw ang pagiging elegante. Pero ramdam mo rin ang pagod at lungkot sa likod ng maayos niyang postura. Umupo siya sa may bar counter. Inabot niya sa akin ang isang baso. Cheers, Kuya Pao. Sabi niya sabay taas ng baso. Sa pagiging nandyan mo palagi. At sa pagiging kaibigan na rin. Duktong pa niya. Nag-clink ang baso namin. Uminom siya ng kaunti at ako rin. Dahan-dahan lamang ang lahat. Walang pilitan. Salamat, Kuya Pao. Kahit natahimik ka palagi, pakiramdam ko hindi ako mag-isa. Kahit hindi po ako palasalita, Dok. Napapansin ko kayo palagi at alam kong hindi kayo ganun kasaya. Sabi ko. Napatingin siya sa akin. At doon na nagsimula ang pag-amin niya. Ang pagkwento niya tungkol sa buhay niya. Sa labas ng pagiging doktor niya. At sa pagiging asawa. Alam mo ba, Kuya Pao? 3 buwan na kaming halos walang matinong usapan ng mister ko. Video call kapag may kailangan. Pero wala nang kumusta ka. Wala nang mag-iingat ka dyan. At wala nang mahal kita. Uminom siya ng alak. Isang lagok. Parang napagod na yata siya eh. Ewan ko ba? O baka ako lang ang umaasa na meron pang kami. Hindi ako agad sumagot. Nilapag ko ang baso. Lumapit ng bahagya sa kanya pero hindi ko siya hinawakan. Hindi niyo naman deserve ang mag-isa, Dok eh. Kung ako nga lang ang asawa ninyo, mas gusto ko na lang na nasa tabi mo. Lalo't ganyan kayo kaganda. Sigurado na marami pa ring aaligid kahit na alam na nilang may asawa ka na. Napangiti siya ng pilit.
Huwag mo na akong tawaging Doc. Selena na lang. Okay, Selena. Dahan-dahan ko pang sabi. Natawa siya. Ngayon ko lang narinig sa'yo yan. May kiliti pala kapag ikaw ang nagsabi. Nagpalitan kami ng tingin. Sandaling katahimikan ang bumalot sa paligid. Pero malakas ang sinasabi ng mga mata namin. Pwede ba akong magtanong? Basag ko ng katahimikan. Sige, go. Bakit ako? Tanong ko. Hindi siya sumagot agad. Umikot ang baso sa kamay niya bago siya tumingin ulit sa akin. Kasi hindi mo ako tinatrato na parang trophy. Tahimik ka lang pero alam kong nakikinig ka. Nariyan ka at hindi ka mapagsamantala. Bumuntong hininga siya. At minsan, gusto ko namang maramdaman na babae pa rin ako. Hindi lang doktora, kundi bilang asawa. Doon na ako lumapit. Marahan lang, pero hindi ko pa rin siya hinawakan. Pero ang pagitan namin, wala na. Alam ko pong mali. Mahina akong sabi, pero simula pa lang, ako rin na nahirapan ang pigilan ng sarili ko. Hindi mo naman kailangan magpigil eh, bulong niya. At ang mga sandaling yun, marahan niyang inabot ang kamay ko sa ibabaw ng mesa. Walang halik, walang mabilis na kilos, pero ang pagkakadikit ng palad niya sa akin, mas matindi pa sa kahit anong pisikal na lapit. Sandaling nagtagpo ang mga mata naming dalawa. Umiling siya, parang binabawi ang sariling emosyon, pero hindi na niya binawi ang kamay niya. Tumayo siya. Gabi na, Paulo. Magpahinga ka na muna sa guest room. Huwag ka nang umuwi. Total parang lumalakas ang ulan. Sabi pa niya. Tumayo rin ako. Hindi na ako nagtangka pang magtanong. Tahimik na lamang akong umakyat. Nadaanan ko pa ang wedding photo nilang mag-asawa. Habang nasa hagdan ako, narinig ko ang boses niya. Paulo, lumingon ako. Salamat. Ngumiti lang ako sa kanya. At nang gabi ring yun, alam naming pareho may hangganan ang pwede naming puntahan. Pero may lihim na kaming nararamdaman na hindi na kayang burahin ng alinmang propesyon, obligasyon o batas. Tahimik lang sa loob ng guest room. Malamig ang hangin mula sa split-type aircon. Pero ang dibdib ko, mainit pa rin sa mga sinabi at ginawa ni Selena sa ibaba. Nakaupo ako sa gilid ng kama. Hindi ako makatulog. Sa hallway sa labas, naririnig ko ang mahihinang yapak. Hindi ko alam kung siya ba o guni-gunin lang ng utak kong gulong-gulo. Ilang minuto pa, may marahang pagkatok sa pintuan. Tumayo ako kaagad. Binuksan ko at nandun siya. Nakatayo si Doktora Selena. Nakarob ng puti at ang buhok ay basa pa. Amoy shampoo, amoy malinis. Pero ang pinakamalakas, amoy tukso. Hindi siya nagsalita agad. Nagkatitigan lang kami. Hindi ako makatulog eh. Mahinang sabi niya. Pareho pala tayo. Sagot ko. Pumasok siya ng dahan-dahan. Inilapat ang pinto. Wala nang ibang tunog sa kwartong yun kundi ang tibok ng mga puso namin. Hindi ko alam kung tama to, Paulo. Pero pwede mo ba akong paligayahin ngayong gabi? Pwede na bang magpanggap o pwede ka bang magpanggap na ikaw muna ang asawa ko? Hindi ako nakasagot. Nilapitan ko lang siya at doon wala nang salita. Inilapit niya ang mukha niya. Dumikit ang labi niya sa akin. Malambot, pabagal, para bang naghahanap ng kasagutan sa lahat ng tanong niya. Hindi marahas ang halik, hindi rin naman nagmamadali. Para bang may pahintulot ang bawat galaw. Hinata ko siya ng dahan-dahan papalapit. Ang mga kamay ko humawak sa kanyang bewang. Hindi naman siya umatras.
Sa halip, siya pa ang lumapit. Sa pagitan ng halik, ramdam ko ang paghinga niya. Mabilis, malalim, at puno ng pagnanasa. Dito lang ako, bulong ko. Walang ibang makakaalam. Humiga kami sa may kama. Siya ang naglapit. Siya ang nagbukas ng sarili at walang salitang kailangan. Nung mga sandaling yon, walang doktor at driver sa pagitan naming dalawa. Walang may asawa at walang bawal. Ang meron lang, 2 taong matagal nang nauuhaw sa lambing. At sa wakas, pinili na nilang tugunan ang isa't isa, kahit na bawal. Halos sinulit namin ang buong magdamag. At nang tuluyan na kaming makontento, ay nakatulog siya sa dibdib ko. Mahigpit ang pagkakayakap. Ako, tahimik lang ako. Gising pa rin. Pinagmamasdan siya habang himbing ang pagkakatulog niya. Pero sa isip ko, alam kong ito'y isang gabing hindi dapat maulit. Hindi namin kailanman pwedeng ulitin. Kahit pa sobrang totoo ang lahat ng nararamdaman ko. Kinaumagahan balik sa dati. Hinatid ko siya at parehas lang kaming tahimik. Ilang linggo ang lumipas, binalik namin ni Doktora Selina ang dating ritmo. Hatid sundo, simpleng usapan, normal sa mata ng iba. Pero tuwing magtatama ang mata namin sa rearview mirror, parehong alam namin ang totoo. Hindi na namin pinag-usapan ang nangyari. Pero sa huling gabi bago umuwi ang asawa niya galing abroad, hinarap niya ako habang nakapark kami sa tapat ng bahay nila. Paulo, bulong niya. Salamat. Dahil kahit isang gabi lang, naramdaman kong babae pa rin ako. Tumango ako. Pilit kong pinanatili ang ngiti. Alam kong hindi ito tama. Pero hindi ko yun pinagsisisihan. Sabi pa niya, pareho tayo. Sagot ko. Pero alam kong hanggang dito lang tayo. At ayokong sirain ang pangalan mo, doktora. Tumango siya. At bago bumaba, sandali siyang tumingin sa akin. Mata sa mata. Huling pagkakataon. Pagkababa niya ng pinto, binalik ko ang kamay ko sa manibela. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko. Walang luha, pero masakit. Kasi alam kong napamahal siya sa akin. Ngunit tanggap ko na siya'y hindi akin. Ang isang pagkakasala ay mabilis lang lumipas. Pero ang mga alaala ay mananatiling lihim sa pagitan ng 2 taong hindi dapat nagkakilala sa ganoong paraan. Pero nagtagpo at sandaling naging pag-aari ang isa't isa kahit na bawal. Hanggang dito na lang po ang experience na isi-share ko sa inyong channel, Miss Love. Alam ko pong hindi ito katulad ng iba na nagkahulihan sa dulo. Pero ang isang pagkakamali namin ni Doktora ay ang siyang pinakamasayang gabi naman ng aking buhay. Nagmamahal, Paulo.